Sabi ni Palsis, 2 years ago, Jason sa admitted to receiving 1 million pesos a month from SMNI as a consultant. That's why wala siyang takot magkalat ng fake news when he was arrested. The video shows he was ready to pay bail. Kaso non-bailable. Hindi ko talaga magets paano naging abogado to. Oo, hindi ko talaga magets. Alam mo kung bakit? Number 1, inggit ka ba? Inggit ka ba kung wari, totoo man ang sahod ni Jason sa 1 milyon? Halimbawa lang, totoo ang kaso. Unang-una, yan po ay batikan na. Institusyon na si Jason sa. Alam mo ba mga naging pwesto niyan sa mga nakaraang network niya, ABS at saka GMA? Yan ay executive na. Alam mo, hindi lang kasi siya yung magarbo. Yung, alam mo, yung mga social climber dyan, hindi siya ganun eh. Simpleng tao lang kung titingnan mo. Pero yung kanyang accomplishment as a person, as a journalist, as a media, matindi na ho ang kanyang mga posisyon. Sabihin, malalim na ang kanyang karanasan. Marami na siyang accomplishment. So, kung bigyan man siya ng 1 milyon, deserve niya yan. Ano nga gagawa natin kung jolog yung pinuntahan ninyong network? Hindi ako sure kung jolog yun ha. Kaya lang, bilyonaryo daw yun eh. Hindi kasi parang bagang, kaya nga alam mo, bilyonaryo, mukhang nagre-reklamo itong host nyo. Parang naiinggit na 1 milyon nang binigay kay Jason sa. Baka naman, binibigyan nyo lang ng 150 itong si Jesus Palsis, kaya ganyan. Kukulangin nga naman sa pang... Di ba? Nagre-reklamo, inggit na inggit. 1 milyon daw binibigay ng SMNI. Ano ngayon? Tapos ito sabi niya, that's why wala siyang takot magkalat ng fake news. When he was arrested, the video showed he was ready to pay bail. Magkano lang naman yung bail? 10,000 lang yung bail. So kahit sumasahod ka ng 100,000 kada buwan, afford mo yun. It's not because of the 1 million, yung logic mo talaga, logic ng pantanga. Nakakaano bang nakakabobo bang ang erm cells? Nakakabobo ba ang gatas? Huwag mo kasi nilulunok yung gatas. Kahit 150, 100 lang ang sahod ni Jason sa, kayang-kaya naman bayaran yung 10,000. It's not because of the 1 million. Tapos kung sumahod man siya ng 1 million, may masama ba doon? Illegal ba yun? Executive yan eh. Hindi naman po pipitsugin. Kung ikaw yan, babayaran 1 milyon. Naku po. Yan, kaduda-duda. Yung ganyan kamong karakas, hindi ka dapat bayaran 1 milyon. Hindi, magkano ba binabayad sa'yo ng kliyente mo? O kung sino man ang ang kliyente nito ni Attorney Palsis, tila nagrereklamo siya sa bayad, Mukhang naiinggit siya kay Jason sa Laki-lakihan nyo naman daw yung bayad. Kita nyo naman yung pag nagdidebate siya, halos masira na yung mukha niya. Kung ano na yung mga litid-litid niya dito, Di ba? Tapos ganyan pa ang nangyayari. Naku po, bihirang buhay oo. Pakita natin yung nagpiyansa na si Pasado alas 7 ngayong gabi nang palayain pansamantala ang dating TV personality na si Jay Sonza matapos magpiyansa sa hinaharap na kaso. Kaugnay yan ng umunoy pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Oscar Oida.
Dapat sana'y arraignment na kanina ng dating TV personality na si Jay Sonza. Pero pinagpaliban ito ng Pasay Regional Trial Court Branch 118. Naghain kasi ang kanyang abogado ng motion to quash para madismiss ang kaso kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanilang punto, hindi ang Pasay RTC ang may jurisdiksyon sa kaso dahil sa Maynila nakatira ang Pangulo. Kasi the alleged offended party is the President of the Philippines. Ang sabi ng batas kasi, kung saan nangyari ang alleged krimen, doon dapat i-file ang kaso. So saan ba nangyari ang nasaktan ang damdamin ng ating presidente, yung kanyang reputasyon allegedly nasaktan? Nandito ba sa Pasay? Hindi. Kung may nasaktan man siya, allegedly nasaktan siya, wala akong pag-aamin, allegedly nasaktan siya, doon sa Manila, hindi dito. Dagdag ni Atty. Tolentino, hindi rin daw pwedeng NBI ang mag-file ng kaso dahil di naman ito ang aggrieved party, kundi ang Pangulo. Nasa korte na po ito, it will be the court who will decide on the matter. Sa depensa po niyan, which the Regional Trial Court of Pasay and the judge will decide. It was the investigation of the National Bureau of Investigation. Kami po yung nag-case build-up, kami yung nag-file sa DOJ, and ang opisina po ng NBI ay nasa Pasay. That is the simple explanation. Binigyan ng korte ang Department of Justice ng 10 araw para makapagkomento sa inihaing motion to quash ng depensa. Kanina, nakapagpiyansa na si Sonza para sa kanyang pansamantalang paglaya matapos maglabas ng release order ang korte. Ayon kay Atty. Tolentino, humingi daw ng paumanhin ang korte dahil nakalagay sa arrest warrant na non-bailable ang kaso ni Sonza. Mali kasi ang nailagay na batas sa warrant, ang non-bailable na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gayong ang kaso ni Sonza ay unlawful use of means. Grabe, no? Totoo ba yun? Ang layo naman nung pinagkaiba na yun. Tungkol sa baril yung isa tungkol sa... Ewan ko. Joke na ba talaga ang mangyayari sa Pilipinas? Grabe yung joke na to, Sa publication and unlawful utterances na may piyansa. Ayon sa korte, ang katagang not bailable ay hindi galing sa korte. Ito raw ay system-generated ng e-warrant system na ino-operate ng PNP. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Kasalanan daw ng system-generated. Walang kasalanan. Ewan ko sa inyo. Walang kasalanan daw ang korte o ang NBI. So PNP na ngayon ang may kasalanan. Agoy! Patay tayo dyan. System generated daw. Problema na daw na ngayon. Patay tayo dyan. Alam mo, ako naiinis dito ha. You are playing with the lives of the people. Are we ewan ko, ganito na ba talaga tayo? Ka-stupid? We have a system na nagkakamali. Buti na lang walang death sentence. Paano kung inilagay dyan death sentence? Patay tayo dyan. Hindi, di ba? I mean, sige nga ako pakipaliwanag sa akin. Isang matanda, 71 years old, nakulong dahil lang sa system-generated mali. Naku po. Ang bihirang buhay, oo. That's why minadali rin po ng NBI na maibigay kagad yung return of warrant of arrest para yung court can clarify kung ano talaga yung nature nung... Wow! Kaya daw minadali yung warrant of arrest para maklarify ng court. Patay tayo dyan. Hindi ko mag-gets yung palusot na yun, ha? Tingnan nyo yung palusot, ha? Hindi, isi-serve na namin kagad para ma-correct ng court. Ano? Ano yun?
ng PNP. That's why minadali rin po ng NBI na maibigay kagad yung return of warrant of arrest para yung court can clarify kung ano talaga yung Sabi na return of warrant of arrest, pagkatapos yung i-serve yung warrant, i-return nyo na ngayon kasi na-serve nyo na. So, binadali nyo yung Ay, nako, Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Ayoko na. Punta lang akong Japan. Palusot ang bot. Ayoko na, punta akong Japan. Doon lang ako. Matitino pa ang mga tao doon. nature nung warrant of arrest. And ang court naman, in fairness to the court, on May 2, that was a Saturday, issued an order saying that they rectified that there should be a bail recommended, which is 10,000 pesos. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ang hirap tanggapin nun, ano?